or evil deeds were performed long ago in honor of God's enemy, Satan. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking Facebook at Facebook page sa aking channel. Pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit. Naway patuloy na buksan ang inyong spiritual na pag-iisip nang makilala niyo po ang nalubusan ng ating Diyos. Nang makita nyo ang mabuting mga gawa ng mga tunay na Kristiyano. So ito po ang ating topic ngayon. Ano-ano ba ang mga tinuturo ng dyablo sa mga tao upang hindi manalig sa Diyos? So ito po ang ating topic sa ngayon. So mananalangin muna po tayo sa ating Diyos upang patnubayan po tayo ng kanyang banal na Espiritu. Ama naming Diyos na nasa langit, narito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Muli po kaming nananalig, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa, upang marinig mo ang aming mga panalangin. Aming pinapatawad rin ang mga nagkasala sa amin, upang patawarin mo rin kami at marinig mo po ang aming mga daing o aming mga panalangin. Dalangin ko po sa lahat ng mga makikinig ng iyong banal na salita. Panginoon, ikaw ang nagturo sa akin, pamamagitan ng banal mong Espiritu, na ito po ang aking ituturo sa ngayon. Dapat po mga ilang araw na po sana ito. Ngunit ngayon ko pa lamang po ito ibabahagi. Ibabahagi ko po ang salita mo, Diyos, upang mabuksan ang mga puso't isipan ng mga taong makikinig. Lalo-lalo na po mga baguhan pa po na makikinig ng salitang ito. Sapagkat ito'y galing sa iyo, Diyos, sa Biblia na iyong iniwan, na iyong hiningahan. Pagpalain mo, Diyos, ang yung mga lingkod, ang lahat na makikinig yung mga salita. Patuloy mong buksan ang kanilang spiritual na pag-iisip upang malaman nila ang iyong mga batas, ang iyong mga salita. Sapagkat yung mga salita ay tunay nga na mapalad ng mga taong makakapagbasa nito, makakaalam po nito. Kapag ang tao walang alam sa salita ng Diyos, sila ay mapapahamak. Ito po ang nakalagay po sa Biblia. Patuloy mo pong pagalingin ng mga taong may mga masamang karamdaman, Panginoon. Dinadalangin ko po sila sa iyo sa araw na to, Panginoon. Sa oras na to, malayang buksan ng banal na Espiritu, Panginoon. Basbasa mo sila ng iyong banal na Espiritu. Malayang kumilos ang banal na Espiritu sa lugar na to, Panginoon. Patuloy mo yung proteksyonan. Ingatan mo, Panginoon, pagpalain mo, Diyos, ang iyong lingkod na may bahagi ko ang banal mong salita na buong tapang at malaman nila, makilala kanila ng lubusan na iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa simula sa Old Testament, sa Genesis hanggang sa Revelation o Apocalypse na tinatawag. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay mahabagin, mapagmahal, maunawain. Ikaw ay banal na Diyos na dapat namin igalang habang kami nabubuhay. Salamat po, Ama, na nasa langit. Patuloy mong pagalingin ang lahat ng mga may sakit na makikinig sa oras na ito, Panginoon. Anumang masamang espiritu ng masamang karamdaman sa kanila, cancer man to, tinanggihan ng doktor, o masakit sa ulo, masakit sa balakang, sa kanilang bewang, sa kanilang tuhod, sa kanilang paa, kanilang likod, sa ulo. In the mighty name of Jesus, lumayas kayo masamang espiritu ng sakit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, layas in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun na nga po ang ating topic, kung paano ang mga itinuro ng dyablo sa tao upang hindi nga ito manalig sa Diyos o may lihis
ang kanilang pagsamba. Imbes sa Diyos, sa iba niya ibinabaling, sa iba itinuturo na manalig o sumamba. So ito po nga ang ating topic ngayon. Napakahalaga po ito, kaya makinig po kayong mabuti. Maraming tao ang hindi nakakaalam po nito kung paano sila dinadaya ng dyablo, sapagkat po ang dyablo ay na mandaraya, pumapatay, nagwawasak ng mga pamilya, ng mga magkakamag-anak, ng mga magkakaibigan. Siya po ang sumisira ng lahat upang makagawa ng masama ang mga tao. So simulan na po natin ang itinuturo ng dyablo. Ano nga ba ang una niyang sinasabi? Kapag may nangangaral tungkol kay Jesus na binabasa sa Biblia, ang sabi niya, huwag ninyong paniwalaan yan dahil iba ang turo nila. So kung iisipin po natin ang mga tinuturo ng mga nangangaral ang salita ng Diyos, sa mismong Diyos ito nanggaling. Ito ay hiningahan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mababasa natin sa 2 Timothy 3 verse 16. So mamaya basahin po natin ito. So pangalawang sinasabi ng mga tao, kapag may nangangaral, ito po ang sinasabi, ibe-brainwash ka lang nila. Akala nila iba nga ang turo. Akala ng mga ibang tao na iba ito kaysa sa mga kinagisnan. So tulad tayo ng mga ipinanganak. Tayo ay katulad ng halimbawa, tayo ay isang Katoliko, Muslim, Hindu, Iglesia ni Cristo, Mormon o ano paman. Kung ano man kung tayo may pinanganak na ganito. So alam niyo po, ang tunay na may pananalig sa ating Diyos ay nagtataglay ng fruit of the Holy Spirit. May kapayapaan, pagpipigil sa sarili, mabait, mapagmahal sa lahat, hindi lamang po sa ating pamilya, kundi maging sa ating kapwa o mga kamag-anak, at makikita ang pagiging banal. Pangatlo, ang sinasabi ng ibang tao, hindi nila pinapahalagahan o iginagalang ang mga rebulto. Ano naman ang turo ng Biblia? So alamin po natin ito. Basahin po natin ngayon sa Pahayag 1 verse 3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito. At sa Lucas 11 verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mapalad pala ang mga nakikinig at tumutupad sa nasusulat po dito. Paano kung hindi pinakikinggan ng mga tao ang salita ng Diyos? Sila po ay mapapahamak. Bakit? Napakahalaga pala ang mga nilalaman ng banal na aklat, kung saan ito po ang aklat ng Diyos, ang Biblia. So basahin pa natin sa 2 Timothy 3 verse 16. So ito po ang nagtuturo ng katotohanan, nagpapabulaan sa mga maling aral o nagtatama sa mga maling aral at nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sa John 3 verse 16, dito tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus, kapag nakakilala kasi ang isang tao kay Jesus, ay malalaman niya na siya ay makasalanan at malalaman na niya ang katotohanan tungkol sa ating Diyos at sa Panginoong Jesus. Sa mga nalihim noon pang mahabang panahon,
Inililihis ng dyablo ang puso't isipan ng mga tao para hindi makalapit sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa 1 Peter 5 verse 8, ang dyablo ay nakahanda, naghahanap ng masisila. So nakaabang po lagi ang dyablo, lalo na sa mga Kristiyano at sa mga makikinig ng salita ng Diyos. Nakaabang lang po siya. 24 oras po siyang nagbabantay para masira ang pananampalataya ng isang tao at nang magkasala at mailayo sa ating Diyos ang mga tao, nang madala niya sa impyerno. So marami siyang ihahain sa isang tao para lang mailayo sa ating Diyos ang mga tao. Una dyan ay ang bigyan niya ng maraming kayamanan o pera, karangyaan, kapangyarihan, kasikatan, at ng maraming bisyo, mga nakakaakit sa mata at nakakaadik sa laman. Iyan ang mga patibong ng dyablo. Kaya palaging mag-iingat po tayo. Suriin po natin ang ating sarili kung tayo ay may nagagawang masama, nang sa gayon ay makaiwas tayo sa patibong ng dyablo. Tulad pa ng hindi tayo nakakagawa ng mabuti o hindi tumutulong sa kapwa. Madamot, mainitin ang ulo, hindi tumutulong sa kamag-anak, hindi marunong magmahal sa mga magulang o gumalang, sinungaling sa salita at sa gawa, naglalasing, nagbibisyo, at nagsasaya ng hindi naluluwalhati ang ating Diyos. So pakaisipin po natin mabuti kung ano ang mabuti at nakalulugod sa ating Diyos. Manalangin palagi at nang hindi tayo matukso ng dyablo. Ito po ang ating sandigan, ang Panginoong Yesus, sa ating palaging pananalangin 5 beses o higit pa sa isang araw. Lagi po tayong lumapit sa ating Diyos at sa Panginoong Yesus. Upang mapaglabanan po natin ang lalang ng dyablo, ang mga tukso, ang mga topic po natin ngayon, ang mga sinasabi niya tungkol sa atin, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. At nang mapaglabanan po natin siya sa kanyang masasamang hangarin sa atin. So hanggang dito na lamang po ang ating topic sa ngayon, ating pinag-aralan. Naway nabuksan po ang inyong puso't isipan pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na siyang nagturo sa atin upang malaman ng bawat tao ang katotohanan nang malihis siya sa mga gawa ng dyablo at nang makalapit po siya tayo sa ating Diyos na nasa langit. Palagi po tayong manalangin ilang beses sa isang araw at magbasa po tayo ng Biblia araw at gabi. Palagi po tayong makinig ng salita ng Diyos at makinig ng mga awitin para sa Panginoon. Sapagkat ito po ang kinatatakutan rin ng dyablo, ang mga espiritual na tugtugin tungkol sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Yesus. Palagi po tayong magpatugtog nito upang ang ating bahay ay mapuno ng banal na Espiritu Santo at nang mawala ang mga dyablo na minsan ay nasa inyong mga tahanan. Okay? Sapagkat sinabi nga sa 1 Peter 5 verse 8, ang dyablo ay laging nakahanda, naghahanap ng masisila. So, salamat po sa inyong lahat na nagbigay po ng tamang kaalaman tungkol sa ating Diyos, ang ating topic sa ngayon. Yan po ang mga itinuro ng dyablo na dapat po nating malaman. Ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin nang makilala po natin ang ating Diyos at ang Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa John 8 verse 31. Salamat po sa ating Diyos na nasa langit.
Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po. Palagi pong kayo mag-iingat.